Hindi na nito nagawang makasagot. Gawa ng masyadong mabilis ang mga pangyayari. Sa patuloy ng pagsugod nitong sinuli, unti-unti namang nag-iba ang kaanyuan nito. Nang tuluyan ng mataglay ninuli ang wangis ng mandirigma ng mga diwata. Laking gulat na lamang nila Manong Duming nang masipat nila ang buong kaanyuan nito. Nagkaroon ito ng gintong mga pakpak na para bang pakpak ng mga mandirigma ng mga anghel. Malayong malayo na ito sa wangis ng mga diwata na siyang labis nilang ikinagulat. Paglalarawan noon ni Tonyo at Danilo, punong-puno ng mga nagbabagang ugat ang kanyang katawan, na parang hindi na kulay pula ang dugo nito. Lumaki din ng bahagya ang mga braso nito at halos nagpuputukang ugat sa mga paa, na siyang dahilan na nagbigay sa kanya ng liksi at lakas. Kulay ginto na din ang mga mata nito at merong mga buhok na parang may sariling buhay, at kumikintab na rin ang mga balat nito. Habang patuloy na nakipaglaban itong sinuli, kitang-kita ng ermitanyo ang labis na paghihirap ng hukluban. Tinawag na nito ang lahat na nilalang nakasama niya, pero hindi yun sapat upang salagin ang galit nitong sinuli. Sa muling pagsugod ni Nuli sa hukluban, bigla siyang nakarinig ng mga usal na pinalipad sa hangin. Kasabay ng pagkarinig niya ng mga usal na yun ay ang dahan-dahang pagbalot sa kanya ng kadiliman na halos mas matindi pa kisa nung una siya nitong mahuli. Dahil sa mga naramdaman ni Nuli, pinili niyang pakiramdaman ng maigi ang buong paligid. Ilang minuto pa ang makalipas, bigla siyang nakarinig ng pagtakbo ng nilalang papunta sa kanyang kinaroroonan. Nang maramdaman niyang malapit na ito, pinili niyang tawagin sa kanyang kinatatayuan ang nagbabagang kampilan. Paglapit sa kanya ng hukluban, agaran din naman itong umunday ng saksak sa kanyang katawan. Sa pagsangga ni Nuli ng armas ng hukluban, agaran din naman ang pag-atras ng uklubang yon. Hindi mo ko kakayanin sa estado kong ito. Nung una pa lang tayong nagkaharap, alam kong wala ka ng pag-asa sa akin. Pasalamat ka. Nagtimpi at nakipaglaro lang sa iyo ang maestro ko. Dahil kung hindi, matagal ka na naming inilibing sa lupa. Wika ni Nuli nang marinig ito ng hukluban. Pagtitig lang naman ang nagawa nito dahil sa galit. Bumalik din naman ang kanyang wisyo sa totoo nilang mundo dahil wala nang bisa ang kakayahan ng hukluban dahil sa dumagdag na lakas nitong sinuli. Ilang minuto pa ang makalipas, biglang nasilayan ni Nuli ang matandang yun, na dahan-dahang hinubad ang tilang itim na sa kanyang ulo. Matapos nitong tanggalin ang tilang yun, doon na silayan ni Nuli ang dalawang napakaliit na buti na ginawa nitong kwintas. Alam niyang yun na ang pinagkukulungan ng mga kaluluwa ng kanyang mga tauhan, kung kaya't biglang tumaas ang pagmamalabis na makuha niya ang kwintas na yon sa lalong madaling panahon. Habang nag-iisip siya ng hakbang na kanyang gagawin, bigla siyang napatigil. Nang masipat niyang itinaas ng huklubang yon ang dalawa niyang mga kamay, habang dahan-dahang ibinuka ang kanyang bibig. Alam ni Nuling meron itong gagawin, kung kaya't ninais ni Nuling pigilan ang matanda sa nais nitong mangyari. Pagsugod ni Nuli sa huklubang yon,
bigla siyang napatigil ng masipat niyang hinihigop nito ang lahat ng mga nilalang na nakisawsaw sa paligid. Sa pagsilay dito ng dalawang ermitanyo, ninais itong lumapit kay Nuli upang hatiran ito ng tulong. Sa paglapit nila Manong Duming kay Nuli, pinili nilang tulungan ito sa labang kanilang kinakaharap. Iho, ngayon kailangan mo ang tulong ko. Si Carpio ang magbabantay sa mga makisawsaw at hindi mo kakayanin ang ganong uri ng nilalang dahil mas malakas na ito ng dihamak sa iyo. Wika ni Manong Duming habang nagsasalita ito. Panay naman ang pagtitig nila Nuli sa hukluban at makalipas lang ang ilang sandali, biglang nasipat nila ang matandang yon na nagkukulay lila ang buong balat. Habang abala ang matanda sa kanyang ginagawa, ninais ni Nuling tangayin ang maliit na buti sa liig nito. Nang matagumpay na niya itong makuha, dali-dali naman niya itong ibinigay kay Manong Duming. Manong, ito na ho ang buting hinahanap natin. Tulungan mo muna ang mga tauhan ko upang mapanatag na ang aking isipan. Wala akong ibang hiling ngayon, Manong, kundi ay ang kaligtasan ng mga tauhan ko. Wika ni Nuli. At matapos niyang maiabot ang buti, agad namang bumalik si Manong Duming sa loob ng kanilang bahay upang maibalik na ang kaluluwang natangay ng mga tauhan niya. Ang naiwan na lang noong humarap sa hukluban ay itong si Nuli at ang dalawang albularyo at 4 na antingero. Habang pinagmamasdan nila ang ginagawa ng matanda, dahan-dahan naman nilang inihanda ang kanilang mga gamit. Nang tuluyan ng mahigop ng matandang yon ang lahat na engkantong nasa paligid, ay dahan-dahan na ang pag-iba ng kaanyuan nito. Sa bawat pagwika ng matanda ay ang pagsabay ng bawat uri ng nilalang na nasa loob ng kanyang katawan. Pagmasdan mo, antingero, ang isinumpang abilidad ng aming angkan. Wika ng hukluban. Matapos nitong makapagsalita, bigla itong sumugod sa kinaroroonan nila Nuli nang walang pagdadalawang isip. Sa sobrang lakas ng taglay ng nilalang na yon, ay hindi nakayanan ng masangga ni Nuli ang bawat pag-atake nito. Maging ang tabak na may basbas ng diwata noon ay walang epekto sa matanda dahil sa hindi mabilang na nilalang na sumapi dito. Kahit ramdam ni Nuli noong agrabyado siya sa laban, pinili niyang harapin ito ng buong tapang. Ang ginawa nila noon ni Tonyo upang makatulong kay Nuli ay ang pagpapalipad hangin ng mga sabulag upang hindi magawa ng matandang yon na makalikha ng malubhang pinsala sa sugo ng mga diwata. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tuluyan na ngang nadakip itong sinuli ng hukluban. Sa paghawak sa kanya ng nilalang, ramdam na ramdam niya ang labis na lakas nito. Habang nagpupumiglas noon si Nuli, pinili nila Danilo at Tonyo na mabigyan siya ng tulong upang siya'y makakatakas sa malabakal na kamay ng matandang hukluban. Nang masipat nila ito ni Karding, agaran din naman itong nagbigay tulong sa kanilang kasama. Si Mang Carpio noon ang pumuksa sa mga barang na tinatawag ng hukluban upang hindi ito dumapo sa mga kasama nilang mahihina ang panangga pagdating sa barang. Dahil abala noon ang hukluban kay Nuli, pinili nila Karding na undayan ang hukluban ng talibong nilang dala-dala.
Punong-puno ng mga armas nila ng mantra, kung kaya't alam nilang makakalikha ito ng pinsala kung tatamaan ito. Ang ginawa noon nila Karding ay pinalibutan ang huklubang yun nang sa gayoy hindi masipat kung sino sa kanila ang susugod upang undayan siya ng saksak. Sa pagsugod ng isang antingero ay agad naman itong nakita ng hukluban, kung kaya't nagawa nitong iwasan ang mga pag-atake. Nang makahanap noon ng pagkakataon sila Karding, pinili nilang sabay-sabay na sumugod upang hindi na magawang makaiwas ng hukluban. Sa paglapit nila sa nilalang na yun, laking gulat na lamang nila nang bigla itong maglaho sa kanilang harapan. Maging sinuli noon ay naglaho na rin, kasabay ng matandang hukluban. Dahil sa mga kaganapang yon, ay halos hindi maiwasan nila Karding na matamaan ang ilan nilang kasama dahil sa mga hindi inaasahang pangyayaring yon. Pinili nila Karding na umatras sa laban at ilang minuto pa ang makalipas, tuluyan nang nakatayo si Tonyo sa kanyang hinihigaan. Paika-ika itong naglalakad dahil sa labis nitong dinadaramdam ang pinsalang natamo nito sa hukluban. Pagsilay ni Tonyo sa matanda, patuloy pa rin ang paghawak nito sa liig ni Nuli. Hindi na noon nakagalaw ang sugo ng mga diwata, kung kaya't sobra itong ikinabahala nila Tonyo. Pagsilay niya noon sa kalagayan ni Nuli, walang sabi-sabi, agaran niyang sinugod ang matandang yon upang mailigtas ang kanyang kaibigan, at hindi na niya ininda ang sakit ng kanyang dibdib dahil sa nais niyang makaligtas sa tiyak na kapahamakan itong si Nuli. Paglapit ni Tonyo sa matanda, walang habas niya itong sinaksak ng kanyang talibong upang magawa nitong bitawan ang kanyang kaibigan. Pero kahit anong gawin niya noon, ay hindi niya magawang tamaan ang hukluban. Nang hindi na makapagtimpi sa kanya ang hukluban, pinili nitong bitawan si Nuli upang maatake ng buong lakas ang kaibigan ni Nuli. Dahil sa sobrang bilis ng matandang yon, ay hindi nasabayan ng paningin ni Tonyo ang galaw nito. Paglapit sa kanya ng hukluban, agaran din naman siya nitong pinag-uundayan ng saksak, gamit-gamit ang kanyang matatalas na kuko. Matapos itong gawin ng hukluban, agaran din naman itong bumalik sa kinaroroonan ni Nuli. Wala nang nagawa noon si Tonyo kundi ang bitawan ang kanyang talibong na bitbit, habang dahan-dahang napapaluhod sa lupa. Unti-unti na ding nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa pinsalang kanyang natamo. Paglapit ng hukluban kay Nuli, pinili nitong baliin ang tumubong pakpak sa kanyang likuran, gamit-gamit ang dalawang kamay ng hukluban. Wala namang nagawa noon si Nuli kundi ang magsisigaw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Matapos itong gawin ng hukluban, agaran din naman siyang ibinilibag sa lupa nang halos bumao na ang kanyang pagmumuka sa lupang kanyang binagsakan. Nang masipat nila Karding at Danilo ang ginawa ng matanda kay Nuli, wala na itong nagawa kundi ang sumugod upang maipaghiganti ang kanyang mga kasama. Nang makalapit na sila sa matanda, bigla silang napatigil sa kanilang pagsugod. Nang masipat nila ang malademonyong pagngisi nito, kasabay ng pagsilay dito ni Karding ay ang pagkuha ng huklubang yon ng kanyang armas. Matapos itong makuha ng hukluban,